Nakisaya kami sa napakakulay at napakasaya na Lion at Dragon Dance nitong Sabado sa Hotel Lucky Chinatown sa Binondo, ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, para ipagdiwang ang Chinese New Year. May paniniwala na nakapagtataboy ng mga negatibong elemento ang nasabing Lion at Dragon Dance, kaya ipinapasok ito sa mga establisimento para maka-attract ng swerte. Ang dragon ay simbolo rin ng kasaganaan. Agaw pansin din ang kulay gintong prosperity tree na puno ng ampaw at lanterns. Bukod dito, nagkaroon din ng Hotel Lucky Chinatown ng mga traditional ceremonies at ritual tulad ng prosperity toss na talaga namang kinagiliwan namin ni Ate Tess. To start off, yung ginawa natin a while ago, yung Lion and Dragon Dance, ito po ay nagda-drive away ng mga bad spirit or bad energy sa isang establishment. Tapos sinundan natin siya ng prosperity toss, which is ang napaka-importante ng isa sa mga ritual, because the higher you toss the salad, the more prosperous and abundance it will give to your hotel. So kaya natin siya ginagawa every year. Hello everyone! Welcome to another episode of LMSK TV para sa nag-iisang Saksi ngayon! At syempre nandito tayo ngayon sa Hotel Lucky Chinatown para sa isang episode ng Chinese New Year, Ate Tess. Yes, ganda. At upang ating saksihan ang okasyon ng Chinese New Year at syempre ang pagdating ni Master Expert na si Johnson Chua, dahil siya may magbibigay ng konting payo sa mga kaganapan dito sa 2024 at syempre kung ano yung mas magpapaswerte sa atin, magpapaswerte sa ating mga kababayan. Ako, excited na ako. So ano bang hinihintay natin? Let's go inside! Yes! Bye-bye. See you later! Nagsimula ang kasiyahan na nagbigay ng mga tips at gabay si Master Chua sa loob mismo ng Cafe de Chinatown, kung saan nilasap din namin ang sarap ng mga putahe na hinanda sa amin ng nasabing cafe. Ang swerte nga naman, di ba? Highlight ng pagpunta namin ng Hotel Lucky Chinatown ay ang makausap ng personal si Chua. Kung ngay pa-choice sa inyong lahat at nandito tayo ngayon sa Hotel Lucky Chinatown at makakasama natin si Mr. Johnson Chua. Sir, ano po yung mga top 5 luckiest animal sites ngayong Year of the Dragon po? Yeah, bali itong taon, ang medyo ma-expect po natin ng mga lucky animal sign is mga taong pinanganak ng number 1 natin is the Year of the Rat. Okay, sila po yung medyo pinakaswerte for the year. And then next po niyan is the Year of the Pig. Wow, that's me. Yes, so, congratulations. And then next is Year of the Ox. Okay, tapos then Year of the Goat. Okay, tsaka yung Year of the Tiger. Yan, sila pong top 5 natin. Yung mga hindi naman po mga animal signs na hindi masyadong maswerte ngayong Mga unluck, sir. Yeah, ang mga, in a way naman po, as much as possible, we don't want to say din kasi bad luck or something, pero sabihin natin na maybe the low energy mga animal sign. These are the people who are born in the Year of the Rabbit, Dragon, tsaka Dog. Okay, so ano po ang pwede po nilang gawin para po ma-attract nila ang swerte ngayong Year of the Wood Dragon? Yeah, so far naman, kasi ang dragon po, number 1, kailangan alamin lang natin what is stored on us ba for the dragon. Dragon symbolizes 3 things. It's something to do with power, abundance, and prosperity. So pwede natin sabihin when you talk about power, kailangan po mas more stable po tayo sa mga decisions natin para mas more maganda yung influence natin. Abundance naman, medyo matuto po tayo maging conservative sa mga investment natin. And prosperity po, kailangan po tamang budgeting, tamang diskarte. Pag mag-start po tayo, maglabas po ng pera din natin. Kaya, Sir, okay. Ayan. Sir, ano pong forecast natin sa government? Yeah. Sa government po, we're hoping na sana po much more maging better, in a way, Pero syempre, I think wala rin po power para to talk everything. Pero yun nga lang po, kasi the dragon has something to do with power struggle. So maybe there's a lot of tension para sa mga mga tension or mga misunderstanding, So we're hoping na sana po everything is moving po sa mga good communication para magkaroon po tayo ng harmonious government din po natin. Okay. Sir, last question. Kasi po, nabanggit before na do sa research, ang chicken daw po is bad kasi pakahig.
Tama po ba yun? Yung tinatawag ng isang kahig santo ka, Yes, like that. right. Opo. Okay, yun po, no, thank you for this opportunity. I want to correct po everyone. Chicken is not bad. Okay? Originally po sa Chinese belief po namin or sa Chinese culture, ang chicken po is always a symbol of good news. Okay? Kasi anything lumilipad or may pakpak, that ibig sabihin po lumilipad siya, merong good news sa atin. And also if we will try to check them po no, sa practicality. Okay? If chicken is bad, then why chicken is the #1 product of the fast food chain? Correct naman, Yeah. sir. Ayun. Yes. Sir, ipaki-invite na lang po yung ating mga friends. Yeah, okay. So, thank you po no, for giving me this opportunity. If you want to visit here, okay, dito sa Binondo, especially here sa Hotel Lucky Chinatown, it's very good here, pati mga food. And also, if you want to follow me, okay, you can also follow me in my social media account, Coach Johnson Chua, okay, Feng Shui Sunrise in Facebook and Instagram. Yeah. Thank you so much, Thank sir. you. So much, Thank you Happy po. Chinese New Year. Thank you. Happy Chinese New Year. Xinyan Faila, Gongxi Fatsai. When we say Chinese New Year, hindi po mawawala ang tikoy natin. Because tikoy symbolizes the stickiness or the togetherness of the family. Okay? At the same time, sabi nga ng isang Feng Shui Master Johnson Chua, huwag po tayong maniniwala na ang chicken is isang kahit isang tuwa. This also symbolizes prosperity. Happy Chinese New Year, Ate Tess. At Happy Chinese napakasaya New Year. natin ngayong araw na to dahil naimbitahan na tayo dito sa Hotel Lucky Chinatown. Yes, ganda. At maraming salamat kay Sir Jeremy, kay Sir Joshua for inviting us para i-celebrate ang kanilang Chinese New Year 2024. At ang maswerte pa tayo dun sa pag-food na pinatikim nila sa amin dito sa Cafe de Chinatown. Nako, syempre, napakasarap, lalo na yung kanilang package meal. Ang tawag doon yung flavors of Binondo. Binondo. Kaya Yan. napakasarap na kinain namin kanina. Thank you so much. So, Ate Tess? Yes, don't forget to like, share, and subscribe sa aming YouTube channel, sa aming Facebook page. And every Friday po, 3 o'clock in the afternoon, ang LMSK TV ng Nag-iisa Saksi Ngayon. At kung nagustuhan niyo itong episode na to, just click the notification bell below para lagi kayo updated sa aming mga videos. Thank you so much. Bye-bye! Bye!